Okay, magandang araw mga sir. So, ito re-repair tayo ngayon ng isang power LED na nasira. So, ito yung sinasabi ko nung nag-unboxing ako ng bagong 8 pieces nito, na ito yung first 8 pieces na order ko noon, na hindi ko pa alam na meron pala tong factory setting. So, pinaggalaw ko yung mga nagalaw ko yung mga values doon sa factory settings, kaya nasira. Ayan. So nag-order ako guys ng mga parts. Actually, ang parts nito is meron siyang controller. Ayan, ito, display controller. Ayan. So bili ko dito nasa 399. Yan, during sale din kasi. And then merong power supply. Ayan. Yun yung power supply niya. And ito yung kanyang controller. Ayan. Display controller. Tapos meron siyang LED plate. And then itong cover, merong available na nabibili nito. So yung model nito is LP001 H+ na Big Dipper. Actually, ito yung ano pa to, siguro 3 years ago na model. Ganito pa yung itsura niya. So, dun sa pag-unboxing ko nung bago kong bili, yung latest, naiba yung itsura, pero yung laman, the same lang naman. Asan ba yung aking LED plate? Wait lang. Ito yung LED plate. So, mismo sa Big Dipper na seller ako bumili. Ayan. Doon naman talaga ako lagi bumibili ng mga sa Lazada. Okay. Ito yung kanyang LED plate. Ayan. So yung LP001, yung hindi siya H+, meron siyang IC somewhere, gitna yata, banda dito or dito. Yan. Ito wala siyang IC. Okay, lahat lang siya LED. So, be careful lang din sa pag-order nyo guys, kasi baka mabili nyo is mali yung model. Ayan. So, ipakita ko ulit sa inyo kung ano yung naging nangyari sa kanya. Ayan. Ayan. As soon as na ma-plug in siya, ganito ang lumalabas. Ayan siya. Ayan yung red color. So, akala ko power supply ang problem, pero hindi siguro kasi nung makita ko to, there's no way na ito yung naging issue. Okay, kasi power supply lang talaga siya na nagsusupply dito sa buong system. So, ang nagko-control ng mga ilaw is nandito lahat. Wala siyang, akala ko kasi meron tong supply sa RGBW na kulay na LED. So wala. So hindi ito. Tabi ko na lang to. Okay. So ang duda ko, it's either ito or dito sa LED plate. Ayan. Ito yung sinasabi ko kasi na nagalaw ko guys. Pag linong press mo tong menu, long press, sabay itong menu tsaka yung enter, magbi-blink yan. Ayan. Pag nag-blink siya, meron siyang values doon sa different colors. So, ang red niya nasa 0.55 lang yan. So, ito nga 0.60. And then yung ba't ayaw? Ayan. Pag press nyo ulit yung menu, naglilipat siya ng kulay. Siyempre, green, 170 lang. Ayan. Blue, 110. Hindi ko sure kung tama pa yan. Ayan. Ito nga yung nagalaw ko. Ayan. Pag nagbi-blink siya, factory settings yan guys. So, wag na lang natin galawin yan kasi baka maulit. Okay? So, yan. Dapat dito tayo sa user settings lagi nag-a-adjust ng values.
Okay, ayan, green, blue, 00, okay. And then, ito yung sa sound activated. And then, ito yung sa yung sa 4 channel na 5 DMX. And then, yung A, yung 8 channel. 5 channel, 4 channel pala. So, 5 channel. 8 channel. Okay. So, isa na natin. Okay. So, ayan. Ang una natin gagawin is tatanggalin natin yung 4 na screw dito sa likod. Okay. And then, oh, ayan siya. So, meron din itong dalawang screw. So, tanggalin muna natin yung mga connection. Ayan. Ito yung power supply. Tama ba? Power supply. And then, ito yung in-out. Tandaan nyo na lang, in and out. So, tanggalin natin yung screw, dalawang screw sa controller. Parang wala naman siyang sunog. Okay. Parang okay naman siya. Wait. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito kasi yung ito parang may corresponding ano siya. Meron siyang corresponding IC per color. So kung ito dalawa is common, positive, and then may naka-label dito na RGBW. So dito sa may tapat ng red, ito kagad yung nahalata ko. Meron siyang parang nakakita ba? Ayan oh. Kung makikita nyo, meron siyang may bukol yung IC. So malamang yan yung pumutok. Yan yung nagka-diferensya. Kaya red yung color red yung nagkaroon ng issue. Ayan. So papalitan natin to guys. Ito na yung bago. So same lang siya. Okay. Ay. Okay. Meron siyang screw na may spacer. So, ililipat natin doon. Tanggalin ko lang. Dalawa siya. Oh, maluwag yung isa. Ayan. Hanggang na. Goodbye. Paano ba to? Ay. Ayan. Pero tatago ko rin lang siya yung pinagpalitan kasi baka in the future makahuyan ko yan ng pyesa. Ayan. So medyo pa-practice kasi ako guys ng electronics. Ayan. Graduate din tayo ng 5 years sa electronics.
Sentro ko lang ng konti. Then, pero sa liit ng mga pyesa na to, wala akong gamit. Kung sakali man na kung gusto ko magpalit ng IC galing doon papunta, or yung maayos na IC dito, kasi ay itong 4 na IC na sabi ko kanina, yung tinuro ko kanina is per color, may isang IC siya siguro yung nagtitrigger ng on and off. Hirap yung tanggalin kung soldering iron lang, pero pwede siguro, tsatsagain natin. Dapat yung heat siguro na soldering. Mga SMD kasi. Okay, so kailangan kong i-adjust. Baba ng konti. Ayan, pwede na. Hingi pa rin, marami pa rin dumadaang sasakyan guys. So na along the highway lang kasi kami. Maharlika Highway. Bicol, yan. Kaya baka naririnig niyo yung mga sasakyan. Oh, luwag muna. Nanginginig na guys. Nanginginig na ang kamay. Okay. So ayan, connect ko na yung power. In and out. Ay. Ayan. So balik na. Balik na natin yung kanyang screw. So pag hindi siya naayos, malamang sa lead plate ang may problem din sa lead plate. Tingnan natin kung anong effect nito. Hindi ko muna gaano higpitan. So kailangan natin lagyan ng tornilyo kahit dalawa lang muna. Okay. So, test muna tayo. Ayun. Nawala na yung ilaw niya. Naka A001 tayo. A001. Ayan. So, hanapin. Naka, wala pa rin. Wala yung red, guys.
Zero ko yung green, zero ko muna yung blue, and then yung white. LED talaga. May issue din yung LED. Kasi kung i-ano natin to, okay na yung, ayan, nawala na yung red niya. Dati, nakailaw yan. So, malamang controller ang, yun yung ano ng controller effect. So, dito naman tayo sa LED plate. Ayan, tayo natin para ano. Ayan, dito tayo sa LED plate. Magpapalit. Nilagyan ko din siya ng ano, tanggalin ko na lang. Masking tape. Ano ko yan guys? Tanda ko yan na ito yung defective. Meron siyang 5 na screw. Tanggalin natin. Alagay ko na lang yung screw dito sa ilalim ng dalawa pa natitira. Baka mapagpalit ko pa. Ayan. So, okay na tayo dun sa likod. So, dito tayo naman ngayon sa harap. Okay, hindi naman pala magkakapalit yung screws kasi mahaba yung nandito sa harap. Ayan. 3/4. 3/4 of an inch. Ayan. So ngayon, pwede na natin tanggalin si cover. Nako. Nako, baka mabasag. Ayun. So, ito, available din ito guys. Nabibili din ito. Kung sakaling mabasag, anuhan tayo ng ganito. So, available siya. Okay. So, kasama niya yung blower. So, meron ulit siyang 4 na screw. Okay. Ba't ganun? 3 lang siya. Hindi siya kompleto, guys. 3 lang yung screw. Wala yung nandito. Okay. Naku po. Ayun na nga bang sinasabi ko. Doon pala siya sa ito. Ay, hindi ko naisip yun. Meron siyang cable tie. And then, nakakonect siya direct sa controller.
Dukutin ko na lang kayo. Dukutin na lang. Yun, nakuha ko na. Yan. So, okay, kukunin ko din yung spacer. Meron siyang spacer. And then, ililipat lang dito. The same lang ba? Okay, the same lang. Okay. So, una, ikakabit na muna natin ito doon sa controller. Okay. Okay. And then, ito, nakakabit siya dito sa bracket ng power ng fan. So, meron kasi guys yung fan dito. Ayan. Paano ba ito? Parang gutom ako bigla dito. Ito. Tingun. Saan yung kabila?
Oh. Make sure na hindi maiipit ang wire. Okay. Okay. Yan na naman. Paano ipasok to? Yun. Parang ba't ang layo? Kailangan ko ng panungkit. Ito tumapat na. Subukan ko lagyan. Ayun. Okay, tapat na siya. Huwag mo nang ihigpitan para mag-level siya lahat. Tsaka magte-test muna tayo. Okay. So, sasaksak na natin. Okay. So, wala na si red. Naka E001. O yun. Okay na. Meron na siya, guys. Meron na siyang red. So, i-zero ko si green, si blue, and si white. Ayan na. So, okay na. Okay na yung kanyang red. Ayan. So, red na siya. Saan ko siya pwede tutok? Dito. Ayun. So, magkano yung nagastos sa repair? Yung controller, yung ganito, is 399. And then ito, 607. During sale ko siya nakuha. I don't know kung ano yung price niya na hindi naka-sale. Sa Shopee, mahal yung same seller pero mahal doon kay Shopee, nasa 900 ito. So kung 900 hindi na ako magpapalit, bibili nila ako ng bago kasi magkano lang yung bago pag naka-sale ito. So yung bili ko pala nito nasa 1,800 plus. So yung cost of repair is 1,006. So tanong, practical ba? Ako kasi medyo nandyan na rin lang yung pyesa kaya ayan, in-install na natin. And then kaya siguro mas okay kung lead plate lang. Yan talaga, ano siya, very practical na talagang kailangan mong i-repair. Palitan mo lang ng lead plate. Pero ito kasi dalawa yung sira. So, controller and the lead plate. So, ayoko namang magpalit. Hindi naman pwede na magpalit lang tayo ng lead plate kasi kung sira yung controller, baka madamay. Anyway, ayan. Hanggang dito na lang muna tayo, guys. So, please consider to subscribe. Paka-like na rin para
makadami tayo ng likes, no? And then paki-share na rin sa mga iba para makita din nila, ma-share din sa kanila yung mga ganitong videos, no? Okay, so paalam pansamantala guys, salamat sa panunood. Thank you.